sa AFP, paano nyo daw po nakilala yung 18? 18 po ba talaga or may dagdag pa? Yung 18 po na ito, ah 16 ang mga former Marines, dalawa ang dating Philippine Army or connected sa Philippine Army, no? Kasi yung isa diyan, Philippine Army, yung isa reservist ng Philippine Army. Pero ang importante dito ay lahat sila nagtrabaho kay Saldico. Mm-mm. I think they are missing the point. At Mm-mm. doon sa 16, meron silang sinasabi na 4 daw ay dishonorably discharged, no? Opo. Mm-mm. Pero hindi ko alam, ang alam ko merong isa lang na dishonorably discharged. At Mm-mm. injustice pa ang nangyari sa kanya. Yung Mm-mm. sinasabi nilang dishonorably discharged, Marge, ay Opo. kasama ito noon sa Philippine contingent sa United Nations Peacekeeping Force sa ibang bansa, no? At Mm-mm. na-assign siya sa kusina ng mga kasundaluhan doon. At tinawagan siya ng kanyang opisyal sa Armed Forces of the Philippines Mm-mm. na sabi, may mga minsan kasing bumibisita dito sa quarters ko, pwede bang magdala ka ng pagkain dito? At nagdala naman dahil inutusan siya ng kanyang opisyal. Pagdating niya sa Mm-mm. isang military gate o barricade, ay in-inspection yung kanyang sasakyan at nakita yung mga pagkain. At doon Mm-mm. ay tinanggal siya, no? At pinauwi dito sa Pilipinas, nagkaroon siya ng kaso, inimbestigahan, at ang recommendation ng mga nag-imbestiga ay demotion. Yung Mm-mm. official na nag-utos sa kanya, wala man lang sinabi. Mm-mm. At kalaunan, ang naging desisyon ng ng pamunuan ng Armed Forces ay tanggalin siya dishonorably. Mm-mm. Sino ho ba ang mas dishonorable? Yung opisyal na nag-utos na hindi man lang niya pinanindigan ang utos niya at prinotektahan ang kanyang tao? O ang yung Mm-mm. naging biktima ng kanyang Mm-mm. utos na magdala ng pagkain sa kanyang quarters? Mm-mm. Mm. Dito naman po sa dishonorably discharged nga pala yung isa, no? Yung dalawa pong Philippine Army, active pa po sila? Hindi na. Retirado na. Retired din. Ano pong pinakamataas na ranggo ng mga dating Marines at saka I think sundalo? mga master sergeant din ang naabot nila. Mm. Ilang buwan, ilang taon silang nanatili na nakasama nila si Zaldico? Meron diyan 1 taon, 3 taon, 5 taon, hanggang 9 na taon. Ay, matagal. Yes. Ayan. So, 18 lang po talaga, wala nang dagdag. Saka na lang po yung iba kasi mahirap yung marami. Sa bagay po. Tapos ito pa po, may isang question dito. Handa raw po ba silang humarap yung 18 sa mga pagdinig? Kasama po yan kung kinakailangan kasi magsasampa nga kami o ire-refer namin yung kanilang affidavit sa ombudsman at Mm-mm. handa silang humarap sa mga investigador ng ombudsman. Mm-mm. May mga dokumento na daw po ba na nagpapatunay ng kanilang akusasyon na related kay Zaldico? Anong dokumento ang hinahanap? Kasi ito, eyewitnesses ang mga ito. Hindi naman pwedeng i-dokumento yung pagde-deliver nila ng pera. Mm-mm. Eyewitnesses. Mm-mm. Ano po ang pinakamalaking pera na na-deliver nila? Umabot po ng 52 na maleta sa isang araw o sa isang delivery. Mhm. Saan po? Meron pong sa Forbes Park. Pero ganito, simplehan Opo. natin. Sige po. 3 hanggang 4 na beses nagde-deliver ang mga ito sa isang linggo na hindi bumababa sa 20 na maleta kada delivery. Nagmula noong September 2022 hanggang halos kalahati ng 2025. Mhm. Kaya ang sabi 2025. nila,
mahigit 100 beses silang nag-deliver sa Forbes Park sa isang bahay at Mm-mm. halos mahigit ding 100 beses na nag-deliver sila sa Aguado sa tapat ng Malacanang. Kanino pong bahay yung Aguado? Hindi ko rin po alam kung sino ang registered owner ng bahay sa yung Aguado na bahay na yon. Pero Tapos alam naman nila kung saan yan. Opo. Yung Forbes po, kaninong bahay? Marami po iba't iba, no? Mga senador, may mga congressmen din na nasa Forbes Park ang bahay. Mhm. So iba-iba. Sa kabuuan, gaano po kalaki ang perang na ipamahagi nila mula 2022 hanggang 2025? Sabi ko nga, kung yung sinasabi nila na 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo sila mag-deliver sa Forbes Park at saka sa Aguado sa Malacanang, binilang ko po mga 100, something like 135 na beses ito. Mm-mm. At kung Mm-mm. hindi bumababa sa 20 na maleta, ay aabot talaga ito ng 800, sabi ko nga, around 805 billion pesos yan. Ang laki. Oo. Sa dalawang kwan lang yan, yung isang bahay sa Forbes saka sa Tsaka Malacanang. sa Malacanang. Paano yung mga paisa-isa, padala-dalawa, palima-limang maleta na pupunta sa ibang mambabatas at saka sa ibang mga tao, katulad sa Mm-mm. ibang media operators na sinasabi nila, yung Mm-mm. pupunta sa isang troll farm dyan sa isang building sa Makati. Isipin Mm-mm. mo yung troll farm na yan, 3 palapag ang ino-occupy nila, no? So marami. Sabi ko nga baka umabot ng trilyon itong na-deliver din nila. Opo. May pahayag nga pala si dating Senador Trillanes na kasinungalingan daw po yung sinasabi ng mga Marines at kakasuhan daw niya, babalikan daw niya kayo. Hindi, ang sabi niya, hahabulin niya kami. Opo. O, hindi naman kami tatakbo. Hindi niya kami kailangang habulin. Hintayin namin yung isasampa niyang kaso, no? Mhm. Normal naman 'yan. Normal naman. Itiniming daw po nyo sa pagdinig sa ICC ang paglabas nyo para ma-divert yung attention sa inyo. Ano po ang reaction nyo doon? Naku, yung issue ng timing na 'yan ano ba ang tamang timing? Oo, kasi ako naman kailangan ko ring i-vet yung mga sinasabi nila. Mm-mm. Oo, so nagkaroon ako ng maraming pagpupulong sa kanila. Mm-mm. Minsan dala-dalawa, isa-isa, lima-lima, at matagal na proseso, no? Kailangan ko ring itanong sa iba yung mga sinasabi nila. At nung satisfied naman ako na consistent naman sila sa mga explanation, ay saka ko lang finalize ang kanilang affidavit. At nung Mm-mm. final na, ay nag-arrange na ako ng pagpapanotaryo. Mm-mm. Oo. So, ganun po. Pagkatapos manotaryuhan, ay ibinahagi na namin sa ating mga kababayan dahil sabi ko nga ay sa ngayon kasi ay mahirap pagkatiwalaan na ang ating mga institusyon, no? Medyo mahina na ang ating mga institusyon pagdating sa paghahanap ng katarungan at katotohanan.